Bakit meron pang nag-resign na chairman? O pagkatapos sasabihin niya lang na kukunin niya uli. Dahil nga gusto lang nilang hinto ng ganun. Baka sakaling may magawa sila na mapagtakpan ng napakaraming mga bagay. Napansin niyo ba, mga kababayan? Kailangan maging maliksi po kayo ngayon. Huwag po kayong kukurap. Okay. So ito mga kababayan, si Senator Marcoleta. Kasi 'di ba balita, babalik uli ang Blue Ribbon Committee hearing. At ang magiging chairman ng committee hearing na yan o ng Blue Ribbon Committee na yan ay wala iba kundi yung dati pa rin. Yung nag-arte-arte lang na mag-resign, no? After noong in-expose nito si ex-Marine Gutesa, in-expose siya tungkol doon sa mga buwaya. No? Ngayon, bigla, di ba hindi na nasundan itong hearing na ito after noon? At kung ano-ano pang na ito si Gutesa makakasuhan daw ito sa pagpa-purge ng o pamemeke ng pirma. Pero marami ho nagsasabi, ano ni Gutesa diyan, pananagutan nagpa-notarize lang naman siya. Malay niya ba na yung pumirma nung notaryo na yun hindi abogado, staff lang pala. Okay, eto pag-uusapan natin yung hapon mga kababayan sa aking reaction video. At tungkol naman sa mga troll, no, na kung saan nga ho may kumalat din na audio na boses ni Auntie Claire, no, pati yung vlogger na kausap niya, hindi niya alam, inautakan siya, no, na-record yung audio mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy, ako ho ay nakikiusap sa inyo na sana naman suportahan niyo itong aking YouTube channel. Balita ni Kuya Rans TV hanggang sa makabalik po tayo at kumita ulit tong channel na ito. Ito po ay wala po talagang kita ito mga kababayan. Pero hindi po tayo titigil no sa pagbigay ng komento, reaction sa mga nangyayari ngayon sa mundo ng politika dito sa bansa natin, lalo-lalo na ho sa mga kadramahan, ano tawag yan, kaputahan, kaetikan, no, ng mga animal. Anyway, mga kababayan, nakakalungkot ho, no? Yung nangyari sa Mandawi. Sa Mandawi, Cebu ba yun? No? Yung mga bata na natagpuan, wala nang buhay. Nakakalungkot, no? Kasi nga ho, isa raw sa mga dahilan dyan ay yung patuloy na illegal logging. No? At may mga nagsasabi dahil din daw sa flood control, nilamon kasi ng buwaya ang pondo o ng mga buwaya, kaya ho, no, matindi ho ang dulot na pananalasan itong si Bagyong Tito. Yan ho, nakakalungkot mga kababayan kasi makita mo yung mga walang kamuwang-muwang na bata na talaga namang ako ho ay talagang sobrang naawa doon sa mga bata na nakita kong post sa Facebook, no? At talagang biruin niyo, magpapasko pa naman ho mga kababayan tapos gano'n na nangyari, no? Taon-taon na lang ho talaga nangyayari sa bansa natin 'yan, no, na may mga sakunang nangyayari o hindi man lindol, bagyo. Anyway, mga kababayan, muli, no, balita ni Kuya Rans TV ay makikiusap sa inyo na sana suportahan niyo rin ho itong aking YouTube channel. At kung kayo ho ay bago pa lang, sana ho paki-like naman, subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa mga video na ina-upload ko. At narinig nyo nga, ito si Senator Marcoleta. Yung kadramahan, no. Hindi niya man binanggit pangalan alam niyo na kung sino tinutukoy niya. Ako na ho magbabanggit. Ito ho, ito si Pinky, no, nag-resign bilang chairman of committee tapos babalik uli siya at siya na naman ang magiging chairman ng Blue Ribbon Committee. 'Di ba? Nakakatawa ho ang drama nila, halata-halata ho talaga sila na kaya ho nagdrama na mag-resign kasi nga ho siguro nga tama yung sinasabi na pinagplanuhan muna kung ano ang kanilang susunod na hakbang. At sinasabi nga ho ni Senator Marcoleta, mga kababayan, na gagawin daw itong parang shield, itong Blue Ribbon Committee, shield ng mga buwaya. At halata-halata ho sila mga kababayan ko. Mga Pilipino, ano ho ba ang ano nyo? Wala ho ba talaga kayong na sa nakikita nyo? Marami ho akong nakikitang post na nanawagan. Sana ho may kaisa ho tayo. Magkaisa.
Dahil sobra ho talaga ang nangyayaring ito sa bansa natin. Sila lang ho talaga ang nagpapakasarap, 'no, samantalang tayong mga mahirap ay lalo naghihirap. Ngayon ho, may isang senador kagaya ni Senator Marcoleta na talagang ay yung kanyang malasakit talaga ay nasa mga Pilipino, 'no? Kaaway man o mga man 'yan, yung mga bashers man 'yan, mga anti-Marcoleta o pro-Marcoleta, talagang ang malasakit niya nandoon kahit na siya ay pinagbibintangan na nga ho na siya ay fake news, pero ipinaglalaban niya pa rin ho tayo mga kababayan. Sana naman ho, magkaisa ho tayo kung talagang totoong kayo ay may malasakit sa bansa natin, 'no, magkaisa ho tayo. Wag naman ho tayo na marami na hong mga kababayan tayo na nagpapagamit din. Yung mga iba nga ho diyan, kahit na hindi totoo yung kanilang pinapakalat basta makaamoy lang ng pera, gagawa sila ng fake news. Kagaya nga ho nito si Senator Marcoleta na biktima rin ho ng fake news, pati si ex-Marine Gutesa ay sinisiraan nila, ginagawa nila ng fake news na para nang sa gano'n mga kababayan, masira na ang kredibilidad ni ex-Marine Gutesa, pero hindi ho mangyayari 'yan. Kasi mas marami pa rin naman hong mga Pilipino ang naniniwala dito kay Senator Marcoleta, kay Gutesa. Dahil marami ho ang mga Duterte supporters talaga na ang nais ay kapayapaan, makaahon sa kahirapan ang bansa, 'no? Tayo hong mga mahirap ay kahit papaano, umangat-angat naman. Lalo na ho ngayon magpapasko mga kababayan. Kaya yung mga naninira, 'no, dahil lang sa pera, may karma ho 'yan mga kababayan. Baka hindi na sila karmahin, baka pati pamilya nila madamay. Wag naman sana. Okay. So eto 'no, ibabalik nga ho ang Blue Ribbon Committee hearing, 'no, kaugnay diyan sa flood control. Ang drama ho nila, 'no, gagawa-gawa sila, magre-resign bilang chairman tapos babalik uli. May kung ano pa na kesyo, yung isa daw ay, magiging acting chairman pero pinagbawalan ng utol. Kadramahan ho 'yan mga kababayan. Alam na ho natin ang galawan nila, alam na ho natin ang plano nila. Gaya nga ho ng sinasabing 'to si Senator Marcoleta, 'no. Maaaring pinagplanuhan, pinag-isipan nila kung paano ba para lang kasi maituloy 'yan. Kasi nga ho ang taong bayan ho talaga ay nagtataka, nananawagan nga ho kung bakit biglang biglang nahinto 'yan, 'no. Maganda na nga ho sana pinapatununguhan nung si Senator Marcoleta pa ang chairman ng Blue Ribbon. Pero ang nangyari ho, biglang pinalitan at ang naging chairman nga ho, si Pinky, pati nga ho si Tuta Soto, 'di ba? Yung mga yan ho, mga kababayan, alam natin kung hindi talaga sila para sa taong bayan. Bakit ho? May mga may pinoprotektahan ho silang mga politiko. Ayaw ho nila na yung mga nabanggit ni Gutesa ay masangkot o madiin, 'no, o makasuhan. Wala ho tayong magagawa diyan kasi nasa kanila ho ngayon ang kapangyarihan. Ang tanging lang naman ho nating magagawa dito ngayon ay ipagdasal ho, 'no, ang ating bansa na sana ho, makawala na ho tayo sa mga kawatan, sa mga kampo ni Satanas. Oho, wala ho akong pinapangalanan, ha? Wala ho akong binabanggit na pangalan, pero alam niyo na siguro kung sino sila. Alright, ayan ho si Senator Marcoleta nagsalita na mahaba ho yung na yun, pero short video clips lang ho ang pinakita ko sa inyo, pinapanood ko sa inyo. Nagbigay lang ho ako ng komento tungkol diyan. Ngayon ho, pag-usapan natin 'tong nung nakaraan, nabanggit din ni Senator Marcoleta itong troll page, 'no, anong tawag diyan, mga nagpapakalat ng fake news, 'no, dito kay Gutesa, kay Marcoleta at sa iba pang mga Duterte supporters. Ngayon ho, sila ho, kaya ginagawa nila 'yun, binabayaran ho sila mga kababayan. At kung napanood niyo or narinig niyo ho yung audio na kumalat na kung saan nga ho ang kausap ay si Auntie Claire, na pinapagalitan niya ho yung isang vlogger kasi may quota nga ho silang hinahabol. Kailangan daw talaga, 'no, siraan ng siraan yung yung mga gusto nilang siraan, 'no. Kaso mga kababayan, hindi ho gano'n kadali kasi ho ang mga Pilipino ho, mulat na ho sa katotohanan. Hindi na nila kayang budulin 'yan kahit na maglustay sila ng milyon-milyon, bilyon-bilyon pa, mahihirapan ho silang siraan. Kung ang mga Duterte, 'no, gusto nilang siraan, hindi nila basta-basta yan masira, hindi
Hindi nila basta-basta mapapabagsak 'yan. O tingnan niyo ang ginagawa nila 'no, talagang gagamitin na nila talaga yung sa tingin nila pinaka the best way para mapabagsak ang mga Duterte pero hindi pa rin uubra. Bilyon na nga ho actually ang nagagastos nila diyan 'no, dahil marami ho silang binabayarang mga troll 'no. Gaya nga ho ng sinabi ko, naalala ko yung sinabi ni Sash na kung sa ano, sa isang account dapat meron kang 20 trolls account na kung saan yan ang taga-likes, taga-likes, taga-share, taga-comments, 'no. Pero ang mga ano daw ho niyan, ang mga, profile niyan, eh, mga Vietnamese, kung ano-anong mga ibang lahi. So, hindi ho talaga sila totoong mga Pilipino, 'no. Nagtatago sila sa ano, sa ibang mukha. Eto, meron akong ipapanood sa inyo si Ka Eric naman. Nabanggit niyo ho dito si Auntie Claire, eh. Tungkol dito sa mga trolls, mga kababayan. Pakinggan natin 'to si Ka Eric, ha. May ibubunyag siya dito. Farm ay mga ginamit nila mga fake accounts, Vietnamese, Arabic, Turkish, Indian. Yan po ang mga nakalagay na mga accounts na kunwari marami ang miyembro. Yun pala lumalabas ang isang troll farm operations allegedly ay under kay Claire Castro. Kaya po mayroon siyang recording na kumakalat ngayon sa social media. Nag-leak po ito at tinatawagan niya at minumura, no, at niyayaw-yaw, no. Very classic na si Claire Castro talaga, no. Ang boses hindi AI, eh. At hindi niya ito tinanggi, no. Hindi niya itinanggi ito. Na pinagagalitan niya, sabi niya, mga bobo naman kayo, mga walang alam, walang kwentang pinaggagawa nyo. At yun pala, may minimum of 75,000, 50,000, may 150,000, depende sa abilidad ng nabibili nilang vlogger. Ang binunyag po ni Senator Marcoleta, very elaborate, no, very systematic. Gumawa ng mga fake accounts, ang dami, libo. At lumalabas na kunwari ang mga followers, subscribers, mga Vietnamese, ang accounts, no, mga Indian, mga Turkish, mga Arabic, upang palabasin na kunwari marami ang nagsasubscribe, upang lituhin, linlangin at lokohin ang taong bayan. Yan pong purpose ng troll farm at ginamit po yan ni Marcos Jr. at nila Lisa Araneta, and until now, minimaintain nila ito. So kailangan po maimbestigahan ito ng Cybercrime Unit ng Philippine National Police at ng National Bureau of Investigation itong ginagawa na possibility of involvement ng isang opisyal ng Malacanang sa katauhan po ni Claire Castro na nagpapakilala na siya ay Presidential Media Officer, subalit lumalabas na barker at troll farm operator maintainer ayon sa mga lumalabas na mga balita at mga materials sa social media. Ang pangalan po na binanggit ni Senator Marcoleta, Luis Orbun. At ito ay isa lamang po sa maraming pinupunduhan by the hundreds of millions of pesos. Mula po ito sa malamang confidential fund ni Marcos. Kasi ang taunan po na confidential fund ni Marcos Jr. ay nasa 4.5 billion pesos po yan hanggang 4.7 billion pesos. At taon-taon ubos po ito mula 2023, 2024, 2025. So ayan ho, narinig natin si Ka Eric, mga kababayan. Etong tungkol sa mga trolls, imagine niyo, ginagastusan nila, nilulustay nila yung pera o yung pondo na yan para lang sirain yung mga kalaban nila sa politika. Kung ipinamahagi na lang nila yan sa taong bayan, marami pa silang napasaya. At yung sinasabi nga ni Ka Eric na mula sa confidential funds ni BBM, maaari siguro, no? At kung naalala nyo, itong nakaraang budget hearing ng PCO, laki ng hinihingi nilang pondo, ha? Saan nila gagamitin yun? Alam nyo, mga kababayan, karapatan din ng taong bayan na malaman kung saan nila dinadala o saan nila inilalaan yung mga malalaking pondo na yan. Hindi naman sana para sa pagsira sa mga Duterte o sa mga kalaban nila. No, sana gamitin nila sa tama. At eto nga ho, pinangalanan din ni Ka Eric, kaya nga ho na sinabi ko noong nakarang araw,
ay may kumalat ho na audio na kung saan nga ho itong boses ni Clark Castro ang naririnig na pinapagalitan niya nga ho yung vlogger na yon, no? At dahil siguro sa tingin niya parang wala nangyayari sa ginagawa nilang pagtatrabaho bilang mga trolls, no? Yung manira, siraan yung mga kalaban sa politika, no? Walang nangyayari kasi kahit na maglustay sila ng bilyon-bilyon, ang taong bayan hindi na maniniwala sa kanila. Kaya sinasayang nilang pera Sinasayang nila ang pondo. Dapat binibigay na lang nila sa ating mga mahihirap, di ba? Natuwa pa tayo sigurado sa kanila. Ayan talagang ibang klase, no? Hindi talaga sila makalaban ng parehas kasi nga wala naman talaga silang mga organic supporters. Wala naman talaga. Alam nyo kung kayo ay makabisita sa page ni BBM, mapapansin nyo doon yung mga nagko-comment, halos isa lang ang komento, best president. Tapos pag tinignan nyo ang kanilang mga profiles ay nakalock at iilan lamang ang kanilang friends. Iba umaabot ng 150 pero obviously na trolls yung mga yon. Oo, basta tapos nga no yung mga profile nila Vietnamese, di ba? Ibang lahi. So, yung mga yan, ginagamit nila yan pang likes, pang share at pang comments, no? Para makarating din sa mga talagang totoong Facebook users, no? At makikita nila na marami nag-likes, marami ang nag-share. Sasabihin nila, parang itong balita na ito ay talagang kalat na alam niyo yung dapat talaga kumbaga kinukuha nila na yung yung ma-convince kayo. Oo. Hindi naman ganun kabobo ang mga Pilipino 'di ba? Sabi ko nga kung meron talagang totoong mga yung maraming followers o maraming like share kaysa sa talagang yung kanyang analytics talaga umangat. Yung mga yan yung mga trolls yan ginagamitan pa ng pera, nagbabayad doon sila kay Meta para i-suggest yung kanilang mga post, no, yung kanilang mga video. Para makaabot sa mga kababayan natin na hindi trolls. Kaya talagang ibang klase talaga itong gobyerno nito. Ito kasi anti-terror. Imagine niyo abogada, no? Pero ganito yung kanyang naalala ko tuloy sinabi ni Manong Chavit pag nakakaamoy ng pera diba? Nag-iiba na. Nawawala na ang tawag dito alam niyo ang tawag dito yung prinsipyo. Nawawala na ang prinsipyo dahil sa pera. Alam niyo mga kababayan kung gugustuhin ko, pwede naman ako kaya lang hindi tayo doon sa yung kikita tayo na galing sa kasinungalingan, di ba? Gaya ko ngayon, gaya nitong channel ko, wala itong kita. Pwede ako lumapit sa kanila, di ba? Para lang kumita, pero hindi ko gagawin yon. Bakit? Tama na sa akin yung magpakahirap ako mag-deliver ng mga parcel. Sa ngayon kasi pinasok ko ang pagiging delivery man. No, naging ako ngayon, naging delivery ako ng mga parcel. At nagtitiis ako, maulanan man o mainitan man, ang mahalaga galing sa aking pinagpaguran. Hindi galing sa kasinungalingan, kagaya lamang ng mga bayarang vloggers. Gusto nila kasi instant money, gusto kasi nila yung galing sa kasinungalingan, magpakasarap. Yung mga vlogger na huwi na yan, totoo talagang nagkakamal sila ngayon ng pera. Ngayon, anong trabaho nila? Siraan ang mga kalaban ni BBM sa politika. Kalaban ba? Wala na. Alam niyo sa totoo lang yung mga Duterte tinuturing nilang kalaban yan Pero ang mga Duterte walang tinuturing na kalaban. Yun ang trabaho nila, siraan si Tatay Digong, siraan si BP Sara at yung mga Duterte allies. Ganun ang nila. Di ba kahapon yata, o nagkakamali, nag-trending yung ginawa ng ng DPWH, pumunta na naman sa Davao, at nag-check na naman sila doon. Diba?
ang nasalantalang ng bagyo sa Mandawi, Cebu, pero pumunta sila sa Davao na wala namang naging bagyo. Eh, alam niyo na ho ang ano nila niyan. Mainit sila sa mga Duterte. Hinahanapan talaga nila ng butas sa mga Duterte. Di ba? Kaso, hindi naman sila makahanap ng butas kasi nga talagang ang mga Duterte ay talagang totoo naglilingkod sa bayan. Di ba? Talagang wala sila makikita na anumang problema sa mga Duterte pagdating sa proyekto, mga kababayan. Yan ho kasi ang itinuro sa kanila ng kanilang ama na si Tatay Digong. Si Baste, si Pulong, sino pa, si Bisara, at sa mga apo. Maging tapat sa bayan. No? Huwag pairalin yung pagiging mga kawatan. Yan ho ang ayaw ng mga Duterte. Sila na nga ho yung nagnanakaw ibibintang pa sa iba Diba? Ninanakaw na nga nila yung bilyon-bilyon binibintang pa sa iba. Actually, trilyon na nga ho ang umabot Diba? Pero until now, wala pa rin tayo nababalitaan na may kakasuhan Tapos malalaman pa natin na hindi rin pwedeng i-link sa flood control scam itong mga nabanggit ni Gutesa. Pati nga ho kay Marcos pati nga raw si Marcos damay din daw dyan. Tapos pinapalabas nilang bayani si Marcos kasi siya lang yung matapang na lumaban sa korupsyon. Saan? Nasaan yung paglaban niya sa korupsyon? Diba? Kadramahan nila. Babalik tayo dun sa Blue Ribbon Committee, mga kababayan. Ang plano daw kasi, babalik daw ang Blue Ribbon next week. At baka ipatawag ulit si ex-Maring Gutesa. Ang tanong, saan siya ngayon? Kanino siya nagkukubli? Nagtatago daw yan si ex-Maring Gutesa kasi may patong daw na 5 milyon ang ulo. Imagine niyo, gagasto sila sa ganon. Kasi nga, tinamaan talaga sila. Sapul na sapul. Sapul na sapul Walang kawala kay Gutesa Hindi naman nila gagawin yung mga kababayan kung sa tingin nila na si Gutesa ay nagsisinungaling. Dahil nga si Gutesa talaga ay naging security dati ni Saldico. Diba? Alam na alam ni Gutesa yung mga nangyaring pagdi-deliver ng mali-maletang basura kay Saldico, kay Romualdez. Meron pa raw meron pa iba Kaya yun. Sabi nga raw hindi naman daw si Saldico, hindi din naman daw si Tambi ang master. May mastermind pa raw. Sino ngayon yun? Diba? Uubusin talaga nila ang pera ng tao bayan o ng kabanang bayan. Uubusin nila. At sabi nga din mga kababayan, yung mga yan, hindi papayag na sila ay mapalaya sa posisyon or after ng 2028, sa 2028 election. Baka nga raw magkagulo-gulo pa Oo. Pag si BP Sara doon nanalo sigurado magkakagulo. Kaya inilalaban nila si Tambi. Or yun, alam niyo na, si Tamba. Okay, so hanggang dito na lang mga kababayan ng reaction video. Maraming salamat sa inyo lahat. Ako po ay pansamantala magpapaalam sa inyo. Hanggang sa muli, tayo lahat. God bless. Bye-bye.